Juan ay inutusang magbantay sa mga karnero. Inip na inip ito sa kakabantay buong araw, kaya naisipan niyang gumawa ng kalukuhan upang libangin ang sarili. Tumayo ang batang lalaki at sumigaw, "Lobong! Lobong! Tulong, may lobong! Ang mga karnero ay hinahabol ng lobong!" Nang marinig ang kanyang sigaw, ay dali-daling lumisponde ang mga tao upang tulungan si Juan at ang mga karnero. Pagdating doon, walang lobong nakita ang mga ito, kundi ang batang lalaki na tawang-tawa habang nakatingin sa galit na mga mukha nito. "Huwag kang sumigaw na may lobo, bata, kung wala naman." Ilang minuto ang lumipas, ay nababagot na naman ulit si Juan at nais niyang maaliw. Kaya sumigaw siyang muli, "Lobong! Lobong! Tulong, may lobong! Ang mga karnero ay hinahabol ng lobong!" At sa pangalawang pagkakataon, rumisponde ang mga tao at nadatnan ang batang lalaki na tawa ng tawa. Galit na galit itong pinagsabihan ng mga tao. "Niloloko mo kaming bata ka. Ginagawa mo kaming tanga, ha?" Nang makaalis na ang mga ito, naiwan si Juan na nakatunganga. Ilang minuto lang ang lumipas, ay napansin ni Juan ang isang lobo na papalapit sa mga karnero. Sumigaw ito at humingi ng saklolo. "Lobong! Lobong! Tulong! May lobong! Ah! Pakiusap, tulungan ninyo ako! Hinahabol ng mga lobo ang mga karnero! Tulong!" Sa pagkakataong ito, ay tunay na ang kanyang kaba at hindi na siya nagbibiro. Ngunit, kahit anong sigaw ni Juan ay wala ni isang tao ang nagtangkang tumulong sa kanya. Hanggang sa sumapit ang gabi, nagtaka ang mga tao dahil sa hindi pa nakakauwi si Juan. Nag-aalala ang mga ito at iniisip na baka may nangyaring masama sa kanya. Kaya, pinuntahan nila ang batang lalaki at doon nakita itong nakaupo sa isang bato. "Bakit hindi niyo ako tinulungan? Humihingi ako ng tulong. Ayan tuloy, nakawala ang mga karnero." Totoo pala yung mga huli mong saklolo. Ako, hindi na namin pinansin kasi akala namin nagbibiro ka pa rin. Yan ang napapala mo sa mga kalokohan mo. Simula noon ay hindi na kailanman nagbiro ang batang si Juan ng ganoong biro. Tandaan na ang pagsisinungaling at paggawa ng kalokohan ay kailanmay hindi naging maganda, sapagkat walang naniniwala sa taong sinungaling kahit na ito'y nagsasabi ng totoo. At dito, nagtatapos ang kwento ng batang sumigaw ng lobo.